Kaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawa sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At muli tayong mag-aaral ng kanyang mga salita at ito'y ating tunghayan sa aklat ng Hebreo chapter 12. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 14 at 15. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sino man ay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at ito yung ating pag-aaralan about sa tinatawag na kapayapaan. Ang sabi rito ay follow peace. Ang sabi rito sa English King James Version, follow peace with all men. Sundin nyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ito ay pamagatan nga nating the rule of peace o ang batas ng kapayapaan. Sundin ang kapayapaan. At dito sinabi ni Apostol Pablo, sundin ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan. Na ang sino man ay hindi makakakita sa Diyos kung wala nito. Kaya napakahalaga, dapat meron nito. Sapagkat kung wala daw ito ay hindi daw makikita ang Panginoon, na kung wala ito'y sino may di makakakita ang Panginoon. Sa mga tuwid, ito ay isang mahalagang aspeto ng mga biyaya ng ating Panginoon Diyos o mga tinatawag na pruweba o palatandaan ng mga biyaya ng ating Panginoon o ng pagpasok sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito mahalaga ang tinatawag na kapayapaan at ang binanggit dito sa lahat ng tao. Kasi ito naman talaga yung mga kinamulatan natin, yung tinatawag na pagkakabahabahagi. No, yung sabi nga, mga puti, mga kayumanggi, mga itim, ay mga dilaw, ay mga pula. Kaya ibig sabihin, ay nagkakaroon ng tinatawag na pagkakabahabahagi o meron tinatawag na pagkakagrupo-grupo. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na sinabi sa ating tekstong binasa, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Tayo bilang mga Pilipino ay maaaring nakikita rin natin yung sinasabing ay mga Ilocano kasi yan, mga Batanggenyo kasi yan, mga Bicolano kasi yan, mga Bisaya kasi yan mga yan, mga Mindanawin kasi yan mga yan. Nagkakaroon ba nung kapag hindi natin kagrupo ay para bang separated na? At ito nga yung sinabi natin about the New Testament and about the Old Testament. Sa New Testament, ang sabi nga ron, sinisikap ng ating Panginoong Kristo na pagbuklurin ang lahat. Anumang kulay, anumang nasyon, anumang wika, anumang lingwahe, anuman yung kinatawag na kultura, nais ng ating Panginoong Kristo, pagbuklurin ang lahat. Kaya nga sabi natin, ang ministeryo ng Ama sa lumang tipan ay makilala siya na iisang Diyos na tunay at siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya doon sa lumang tipan, hindi nawawala yung digmaan. Kasi maraming mga Diyos-Diyosan, marami silang mga patron. At walang namamayani at pinakadakila sa lahat kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At dahil dito ito nang ibabaw noon sa ibabaw ng lupa at even, kagaya ng lagi natin sinasabi, ang hari ng Babylonia, si King Nebuchadnezzar ay sumampalataya pa rin sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Daniel, sa Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego, ang Diyos ng mga Israelita. At even itong si King Cyrus, ang hari ng Persia, ay sumampalataya rin sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At tinawag nga siya ng ating Panginoon Diyos na aking pastor o
o aking pastol. Kaya dahil dito, nahayag ang ating dakilang Diyos ang Ama sa ministeryong pagpapakilala na meron lamang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yun ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ang Diyos ng Israel. At ito rin ang naging Diyos ni King Nebuchadnezzar, ang King of Babylonia, o yung tinatawag na Babylonian Empire. At maging sa King of Persia, yung Persian Empire, na si King Darius o si King Cyrus, ay siya ay sumampalataya pa rin sa ating Panginoon. At sa panahon natin ngayon, ating binabanggit ang Persia, sa panahon natin ngayon ay ang Iran, ang bansang Iran. At ang Babylonia sa panahon natin ngayon ay ang bansang Iraq. Pero yung Israel pa rin. Bagamat ang Israel ay natatag lamang muli noong 1948. Muli silang naging isang bansa. At yun naman ang isa sa himala ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ayon sa kautusan, kung inyong babaliwalain ang aking mga utos, ang aking palatuntunan, ang aking kautusan, mangangalat kayo sa ibabaw ng lupa at kayo'y matatapon hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan. Gayunman, kung kayo magpapakumbaba at magbabalik kayo ng paggana at pagrespeto at pagkilala sa akin, gaano man kalayo ang pinagtapunan sa inyo, ay kaya ko kayong ibalik sa lupang pangako. At dahil doon, yun yung himala ng Panginoon, ang kanyang salita ay tunay. Dahil noong 1948 nga, ang bansang Israel ay muling nabuo. Nakabalik sila sa lupang pangako, bagamat maliit na yung porsyon ng lupain na napasa kanila. Hindi kagaya ng mga panahon ni Haring Solomon, panahon ni Haring David, panahon ni Joshua, nang ibig sabihin malawak ang sakop ng Israel. Pero salamat na rin sa ating Panginoon Diyos na kahit papaano nakita natin na ang kanyang salita ay tunay, na kung ang bansang Israel o ang kanyang bayan ay magpapakumbaba, kikilalanin siya, igagalang irerespeto, gaano man kalayo ang pinagtapunan sa kanila, kaya silang ibalik sa lupang pangako. At yun nga ay nung mabuo ang tinatawag na Zionism. And then yung salitang diaspora, sila'y nagpakumbaba, kinilala nila ang kanilang kalagayan. Kaya dahil dito, balik tayo. Nang ibig sabihin, kung ginawa yun ng ating Panginoon Diyos sa lumang tipan, eto naman ang bagong tipan, walang digmaan. Ang digmaan dito ay ang prinsipyo. Ang digmaan dito ay ang liwanag at ang dilim. Ang digmaan dito ay ang paniniwala at pananampalataya. Ang digmaan dito ay ang pag-ibig laban sa tinatawag na pagsuway. Dahil dito sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang ministeryo na sabi nga ay parang impossible dream, pero ito ay possible. Posible ito. Hindi ito imposible kung ito ay maghahari sa buhay ng tao. Sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, siya yung tinagurian na prinsipe ng kapayapaan, or else sa Tagalog ay Pangulo ng Kapayapaan. Sa aklat ng Isaias, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isaias chapter 9 verse 6, ganito ang pagkasabi ng salita ng ating Panginoon. Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang sabi rito ay Pangulo ng Kapayapaan. Sa English ay the Prince of Peace. Ang ating Panginoon Jesucristo ang tinatawag na Pangulo ng Kapayapaan. Kaya sa ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo, walang pagkakabahabahagi, walang hatred o walang paghihiganti. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, huwag kayong maghigantihan sa isa't isa.
Ipaubaya na lamang niyo sa Diyos ang paghiganti sa panahon ng paghiganti o paghuhukom. Ang ministeryo ng ating Panginoon ay ang pagdadala ng kapayapaan sa ibabaw ng lupa, ang pag-ibig sa isa't isa at ang pakikipagkaayos sa Diyos o ang pakikipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Kaya dito sa ating teksto, sa sulat ni Apostol Pablo, sundin ninyo ang kapayapaan at ang kabanalan na kung wala nito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo, siya ang Pangulo ng kapayapaan. At sa pagparito niya, ito ang kanyang daladala sa ibabaw ng lupa. Kung paano pagbubuklurin ang lahat ng tao, napakahirap nun. Imposible. Pero sa kamay at kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Kaya dahil nga dito, kung ito ay sinasabing mangyayari, magaganap ayon sa pananampalataya at hindi lamang sa pananampalataya, yan ay batas din ng kalikasan. Basta may sumibol na liwanag, mawawala ang dilim. Kapag ang liwanag ay lumaki, ang dilim ay mapaparam. Pero kapag walang lumalabas na liwanag, maghahari ang kadiliman. Kapag walang lumalabas na liwanag ng katotohanan, maghahari ay ang kasinungalingan. Kaya dahil dito ang ating Panginoong Jesus, siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang kapayapaan. Siya ang tagapamagitan. Siya ang magbibigay ng kaayusan sa buhay ng tao at magbibigay ng ganap at kakompletuhan sa buhay ng tao o yung tinatawag nating the restoration of the human being or the fulfillment of life. Kaya dahil dito ang ating Panginoon Kristo, ang sabi rito, siya ay Pangulo ng kapayapaan. Ibig sabihin sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, siya ang namamagitan sa Diyos, sa ating Panginoon Diyos at sa tao. At dahil siya ang tagapamagitan, ang daladala niya ay ang kapayapaan upang sa gayon ang ating Panginoon Diyos ay hindi agad humatol sa tao. May takdang panahon ng paghatol. Pero habang bukas ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, nananatili ang mga biyayang ito para sa kapayapaan, higit sa lahat sa mga lumalakad at humahakbang ayon sa tinatawag na kapayapaan. Kung ang ating Panginoon Kristo ay Pangulo ng kapayapaan, una, dapat tayong mga sumasampalataya at mga tinubos ng ating Panginoon Kristo ang magpapatunay ng mga kapayapaang ito. Kaya dahil dito marami tayong mababasa about sa kapayapaan ng ating Panginoon. Unahin muna natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos chapter 4. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang kapayapaan ng ating Panginoon ay maghari sa ating puso. Ang sabi rito, Pilipos chapter 4 verse 4, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Ang sabi rito, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat ng ating mga puso, kaya't lumakad tayong may kahinahunan. Hindi yung argumento, hindi yung nababalisa, hindi yung irritable or else laging mainit ang ulo dahil sa mga alalahanin, dahil sa mga bagay kung ano mangyayari bukas, sa mga bagay na kung saan ay tayo ay nagkukulang ng mga bagay ng ating mga pangangailangan. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, huwag tayong mga balisa sa anumang bagay, kundi tayo ay mga pasalamat. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat ng ating mga puso. Nang ibig sabihin dito ng ating Panginoon Diyos kay Apostol Pablo, ang kapayapaan kapag tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Diyos. Yun ang ating panaligan. Anong ibig sabihin nito?
gaya ng mga bata na hindi nababalisa sa bukas. Yung mga bata, edad 2 taon, 3 taon, 5 taon, 7 taon. Ang mga yan, hindi yan nababalisa kung ano ang bukas. Ang buhay nila ay merong kapayapaan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 18, verse 1 to 5, ang mga maliliit na batang ito ang kahalintulad o ang karapat-dapat sa kaharian ng langit. At maliban na kayo ay maging kagaya ng mga batang ito sa anumang paraan ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Ang mga bata, naririyan yung tinatawag na kapayapaan. Kaya nga meron tayong awiting Pilipino, masdan mo ang mga bata. Ang buhay, hawak nila. Kasi ngayon ang mga bata walang alalahanin. No, hindi sila nag-iisip patungkol sa kanilang kinabukasan. At para sa atin, syempre mga bata pa kasi hindi pa nila abot ng pangunawa yung mga ganung bagay. Ano ba ang bukas? Ano ba ang kakainin? Ano ang kanilang kapalaran? Ano ang kanilang magiging trabaho? Sila ba ay magiging mayaman o magiging mahirap? Sila ba ay tatanda na lamang na sila ay namamasukan o na nagtatrabahong arawan o sila ay mamamahala ng mga pag-aari sa ibabaw ng lupang ito? Hindi nila iniisip yung mga bagay na yaon. Ang sa kanila, sila ay nagagalak, natutuwa sa kanilang buhay. Kaya yung mga bata, laro lang talaga iniisip niyan. Laging kasiyahan. Pero ang mga bata, naandyan yung tinatawag na kapayapaan. Wala silang kabalisahan. Nais ng ating Panginoon bilang tayong mga tinubos. Nais makita sa atin ng ating Panginoon ang mga ganun ding kapayapaan. Nang ibig sabihin, tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon, kontrolado ng ating Panginoon Diyos, protektado ng ating Panginoon Diyos, at iniingatan ng ating Panginoon Diyos, kinakalinga at kinukupkop gaya ng mga bata sa kanilang mga magulang. At yun din ang sinasabi ng aklat ng Matthew sa panalangin Ama namin, na kung saan ay sinabi ng ating Panginoong Hesus, manalangin kayo ng ganitong panalangin: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Matthew chapter 6 verse 9, ganito ang sinasabi, magsidalangin kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Nang ibig sabihin sa mga bagay na ito yung ating makikita, mapapansin. Ang kaharian ng Diyos, gaya ng ating mga pag-aaral, di natin makikita naroon, naririto. Ang kaharian ng Diyos nasa sa loob natin, kaya tayo ginawang templo ng Diyos. At dahil tayo tinubos, binigyan ng kalayaan, ginawa tayong saserdote ng ating Panginoon Diyos sa kanyang banal na templo. At tayo ang nangangasiwa ng kaayusan sa banal na templo ng ating Panginoon. Kaya tayo ay merong lahing pagkasaserdote. Kaya dahil dito, kung tayo'y pinaghaharian ng ating Panginoon, na andun yung kapayapaan, ng ibig sabihin tayo'y nasa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Ano ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkawala ng kapayapaan? Ayon sa ating teksto, baka daw bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan. Ito yung number 1 enemy ng kapayapaan, yung tinatawag na kapaitan, o ang pagdaramdam, o ang paninibugho, o ang sama ng loob. Ito ang nagpapahiwalay sa kapwa-tao sa bawat isa kapag pumapasok yung tinatawag na mga kapaitan, pagdaramdam. Even sa magulang at sa anak, kapag itinutuwid ang mga anak, nagdaramdam ang mga anak, at ang pagdaramdam na yun ang naglalayo sa kanila, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sa usapin ng mga bagay na ito, binanggit din ni Apostol Pablo ang mga bagay na kung saan ginagawa ito ng mga magulang para din sa kaayusan. Sa aklat ng Hebreo chapter 12, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan: dahil sa pag-ibig ng mga magulang sa anak, sila ay itinutuwid. At sa pagtutuwid na iyon ay nagbubunga yun di umano ng tinatawag na kapayapaan. Hebreo chapter 12 verse 11, ganito ang sinasabi: lahat ng parusa sa ngayon tila man din hindi ikaliligaya.
kundi ikalulungkot, gayon man pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa, ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamagitan nito. Kaya bilang mga anak, bilang mga magulang, pumapasok din yung tinatawag na pagdaramdam ng mga anak sa magulang. Yung magulang hindi magdaramdam sa anak. No, maaari na lamang pagtanda na ng mga magulang at pagkatapos ay hindi naman sila kupkupin ng anak. Yung baka doon naman magdamdam. Sabi nga, ayun nga, merong mga tinatawag na benjability o yung paghihiganti. Na sabi nga, ang mga magulang, itinutuwid nila ang kanilang mga anak sa ikabubuti nila. Hindi yun maganda, sabi ron, hindi yun masaya. Tila man din ikalulungkot at ikapagdaramdam at majority nagdadamdam talaga ang mga anak. Pero masdan mo yung mga bata kapag tinutuwid mo. Yes, ang mga bata umiiyak. Pero makikita mo pagkaraan ng isang oras, walang hatred, ando na uli, malambing na uli yung mga bata sa kanilang mga magulang at yun ay sa mga edad na 5 taon, 6 na taon, pag itinuwid mo, sinaway mo, tinampal mo ng kaunti sa kamay, pinagalitan mo, hindi masaya. Nagdaramdam, maaaring bata, iiyak, luluha, pero pagkatapos noon, 1 oras, 2 oras, andyan na naman sila, malapit na naman sa mga magulang, malambing na naman sa mga magulang. Pero kapag ang bata ay hindi na bata kung tawagin, teenager na, nagtatanim na yan. Lalo na yung mga edad 15 taon, very aggressive na sa buhay. Kala mo bagay alam na ang lahat ng mga bagay, kala mo bagay kayang-kaya na niya ang buhay, hindi na kailangan ang pagkup-kup ng magulang, hindi na kailangan ang payo ng mga magulang, hindi na kailangan turuan. At kapag sila'y sinasaway tinuturuan, ayun, nagdaramdam sila. Kaya dahil dito mapapansin natin ang mga pagdaramdam sa mga ganung bagay, yun ay tumatagal. Lalo na daw kung ang magdadamdam daw, ayun talagang hindi na naman teenager. Alam natin ang mga kwento sa mga buhay-buhay na ang ating mga pagdaramdam na nararanasan kung wala nga ang Panginoon ay hindi rin nga natin maaaring kayanin. Pero kagaya sinabi sa ating teksto, baka daw magkaroon kagaya daw ni Esau. Na ang sabi ron ay yung mga kapaitan dahil dun yung kapagdaramdam ni Esau kay Jacob, taglay-taglay niya yun. At yun ay tinaglay sa mahabang panahon. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. The enemy of peace ay yung tinatawag na kapaitan. Paninibugho, yung jealousy. Yan yung mga hadlang, dahil dito dapat mawala yan, dapat hindi mangibabaw yan sa pamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi rito, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao at pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa ating Panginoon. Sa matuwid ang kapayapaan, ito ay bunga ng tinatawag na mga biyaya ng ating Panginoon. At yun nga ang sabi rito ni Apostol Pablo sa verse 15, pakaingatan na baka sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Nang ibig sabihin kung merong pagdaramdam, baka hindi daw makaabot sa biyaya ng Diyos. At ang kapayapaan yan ay biyaya ng Diyos. Hindi natin maukuha ang kapayapaan. At marami ang nagkakamali sa kapayapaan. Kagaya ng mga napapanood natin sa mga pelikula na inaakala ng ating mga ninuno noon na ang kapayapaan ay makakamit sa pamagitan ng digmaan. Hindi. Lagi nila ipinaglalaban kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay kukunin sa digmaan. Parang ang anlabo, di ba? Sabi nga ay walang magiging matuwid na pasimula na magtatapos ng matuwid din. Kaya yun din sinasabi, walang liko o mali na aayusin sa pamagitan ng paggawa pa rin ng mali. Kung hinahanap ng tao ay kapayapaan, ay di itatag ay kapayapaan, hindi digmaan.
Kaya dahil dito ito ay sumalaking pandaraya pa rin ng mga kaaway sa puso't isipan ng mga tao na makukuha lamang nila ang kapayapaan sa pamagitan ng digmaan sa mga tuwid. Ang ibig sabihin, lahat ng pumipigil sa kanilang gusto, yun ang dapat mawala para magkaroon ng kapayapaan. Yun nga ang problema. Nang ibig sabihin, hindi natin makakamit ang kapayapaan sa pamagitan ng mga digmaan. Sa lumang tipan, hindi nangyari ang kapayapaan sa pamagitan ng mga digmaan. Digmaan at digmaan pa rin, kaya ang batas ng Diyos walang ititira, dahil kapag nagtira ka, pagdating ng panahon, yan uli ang sisibol laban sa inyong bayan. Kaya laging batas ng ating Panginoon Diyos kay Joshua at maging kay Haring Saul, walang ititira sa bayang yaon. Ang bigat ang lupit. Dahil ang nakikita dyan ng ating Panginoon, kapag ikaw ay nag-iwan, kagaya ng ginagawa ng mga Israelita, minsan nag-iwan sila ng mga tira at kanilang kinuko, ginawang alila, ginawang alipin. At pagkatapos nito, nang tumagal ang panahon, lumipas ang mga panahon, yung kakaunti na yun dumami at naging isang bansa uli, at yung bansa na yun, yun din ang kanilang kaaway. Kaya walang katapusan digmaan. Pero sapat na ang pagpapakahayag ng ating Panginoon Diyos sa lumang tipan. Makilala lamang na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At meron naman mga biyaya dyan, kagaya sinabi ni Apostol Pablo. Sila ay hahatulan ayon sa batas ng Diyos sa kautusan. Sila ay hahatulan ayon sa walang kautusan. At tayo naman, hahatulan tayo ayon sa biyaya sa panahon ng bagong tipan. Kaya dahil dito, ang ating Panginoon Diyos, siya ay nagpapakahayag pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Subalit, gaya ng ating pag-aaral, ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanyang anak. Dahil yung kanyang anak ang magdadala ng kapayapaan sa ibabaw ng lupa. Dahil kung ang ating ama ang gagalaw at kikilos, ang sabi nga doon, madaling humatol ang ating ama ayon sa kautusan. At ang lagi nga nating inihalimbawa dito ay ito nga si Usa, na ang batas ng Diyos, huwag hahawakan ang kaba ng tipan. Ayon sa batas ng mga Hudyo. Yung kaba ng tipan na nakasakay sa karo o doon sa karuwahe, napapilok yung toro, gumewang yung karo, yung kaba ng tipan mabubuwal, at ang katabi nun, ang nasa malapit nun, si Usa. Bilang kagandahang loob ni Usa, nalimutan niya ang batas ng Diyos na huwag hahawakan. Dahil iniisip niya matutumba, babagsak ang kaba ng tipan, kaya inalalayan niya, hinawaan niya para huwag mabuwal. Pero sabi ron, pinatay siya ng Diyos. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Pag sinabi niya, sinabi niya. Kaya ngayon, hindi nga nangunguna at ipinagkatiwala niya sa ating Panginoon Kristo ang ministeryo ng bagong tipan, at ang Pangulo ng Kapayapaan ay ang ating Panginoon Kristo. Walang hinahatulan ang ating Panginoon. Even yung babae na nahuli sa pangangalun niya, hindi niya hinatulan. Kaya sabi niya sa mga Pariseo, sa mga saserdote, kung ang sino man ay walang kasalanan sa inyo, sige, siya ang unang bumato sa babaeng ito. At ang sabi raw, lahat sila ay nagsialis. Hindi ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo hindi humatol ay may kasalanan din siya. Hindi, kasi yun ang maling interpretasyon ng aking kaisipan. Ba't kaya hindi humatol ang Panginoon? Baka naman may kasalanan din. Hindi, sapagkat siya'y naparito para magkaroon ng tinatawag na pagliligtas at hindi ang paghatol. Okay, balik tayo. Kung ang ating Panginoon Kristo ay Pangulo ng Kapayapaan, yun ang isinasaad. Tayong mga tinubos, tayong mga naipagkasundo sa ating Panginoon Kristo, ang mga kapayapaang ito ng ating Panginoon ay inaasahan ng ating Panginoon Diyos na magre-reflect din sa atin, makikita din sa atin ang mga bagay na ito. Kaya ito yung sabi nga ng ating banal na kasulatang binasa ni Apostol Pablo, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ang pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso. Kaya dahil dito napakahalaga ng tinatawag na kapayapaan. Sa aklat ng John, aklat ni Juan, chapter 14, verse 27, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan.
ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan yung puso ni matakot man. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang ating sinabi kanina, ang Pangulo, ang prinsipe ng kapayapaan ay ang ating Panginoon Jesucristo. At yun daw, kanyang kapayapaan ay iniiwan niya sa atin. Ibinibigay niya sa atin. Yung kapayapaan ibinibigay niya sa atin. Hindi daw ito kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. At ano ba ang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan? Di ba yung tinatawag lamang nating security? O yung tinatawag na tayo ay may seguridad sa ibabaw ng lupa? At ano yung mga seguridad? Kapag ikaw ay maraming mga pag-aari, hindi ka magugutom, kahit bumagyo, hindi magigiba ang bahay mo, kahit hindi ka magtrabaho, may kakainin ang pamilya mo, makakapag-aral ang mga anak mo. Yun yung mga seguridad sa mga tuwid baga, financial security, financial na seguridad. Pag may pera ka, marami kang bodyguard. Pag may pera ka, mansyon ang bahay mo, hindi kubo. Pag may pera ka, mababantayan mo ang iyong mga anak sa pamagitan ng mga mag-aalaga sa kanilang mga yaya o kaya mga bodyguard. Ganon yung mga seguridad. Pero actually, yung kapayapaan ng puso at ng isipan, yun ang mahirap makamit. Sapagkat ang kapayapaan ng puso at isipan, ito yung ibinibigay ng ating Panginoon Kristo at ito yung hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sabi nga ay may mga tao na kung saan ay mas mabuti pa na hindi dumami ang pera sapagkat nagulo ang buhay at nawala ng kapayapaan. Mabuti pa yung kanilang buhay ay sapat-sapat lamang ang kanilang mga tinatanggap na mga biyaya o sabihin nating pananalapi. Ibig sabihin, kumakain sa maghapon, may maayos na tahanan, may maayos na bahay, nakakapag-aral ang mga anak. Nang dumami ang pera, lalo nalito. Bakit? Hahanapin nila ngayon nasan ba ang higit pang kasiyahan ng buhay. Kaya dahil doon susubok ng mga bagay na kung saan ay hindi pa nila nararanasan. At masabi na natin ito, kagaya nga ng aking tatay. Nang magkapera, natutong magkasino, natutong mag-alaga ng babae, natuto ng mga bisyo na kung saan ay hindi niya nararanasan pa noon. Maigi pa no siya ay attendant lang sa ospital. Sapat lang ang pera sa pamilya, sapat lang ang pera sa pag-upa ng bahay. Nang maka-breakthrough, sabi nga ay nakapangontrata ng gulay sa Subic Naval Base, sa Olongapo. Sabi doon, nagkapera. At nang magkapera, natutong magkasino, natutong mambabae, natutong iwanan ang pamilya para masunod ang mga layaw, masunod yung pansariling kasiya. Kaya sabi nga, buti pa nung ang pera, pag sumweldo, sapat lang. Walang pang kasino, walang pang bisyo, walang pang babae. Hindi makakapag-alaga ang babae. Kaya ito, hindi ko naman masisi ang tatay ko dahil ito talaga yung emptiness of life. Lahat ng tao naghahanap ng kasiyahan. Nabanggit ko lamang yon. Pero actually, kagaya ng ating pag-aaral about the emptiness of life, si Haring Solomon nga naka-1,000 asawa, hindi pa nasisiyahan doon sa 1,000. Nagdagdag pa ng 50. Kaya yung asawa ni Haring Solomon, 1,050. At yung kayamanan niya andon hanggang ngayon, pinag-uusapan pang kayamanan ni Haring Solomon. Ay kung ipinamigay na doon sa mahirap, gaya ng ating Panginoon Kristo, ipamigay ninyo sa mga dukha ang inyong mga kayamanan. Ay kung pinamigay ni Haring Solomon ang kanyang mga kayamanan sa dukha, din ng mga panahon niya, masasaya ang mga dukha. Bakit? Mayayaman din siya. Kaya ngayon, sabi nga, ayon sa mga kwento, ayon sa mga pelikula, hanggang ngayon, ang kayamanan ni Haring Solomon, andun, nakabaon pa sa ibabaw ng lupa at hinahanap pa ng maraming mga tao. Sino makikinabang nun? Kaya totoo rin, tama rin, sabi ng Panginoong Sus, kung meron kang kayamanan, benta mo. Then, ibigay mo sa dukha. Hindi sinabing ibigay mo sa simbahan. No? Bagamat sa Book of Acts chapter 2, yung mga apostol ay nagdala ng mga pinagbilhan ng kanilang ari-arian sa mga apostol. Pero ang ating Panginoong Kristo, wala tayong mababasa na kung ibebenta mo ang mga ari-arian mo ay ibibigay mo sa simbahan o sa apostol. Wala, as in wala. Ngayon, sa leading ng banal na espiritu, nang bumaba
doon sa araw ng Pentecostes, ang bautismo ng banal na Espiritu o ang pagkasi ng banal na Espiritu sa mga alagad. Ang sabi ron, nang sila'y magsipangaral, nagalak silang totoong di kawasa. At sa kanilang kagalakan, ang tingin nila sa lahat pantay-pantay at kapatid. Ang kanilang pag-aari ay pag-aari rin ng kanilang mga kapatid at dahil doon walang nasasalat sa kanila. Yun yung pagkakapantay-pantay ng mga kapatiran noon. Wala nagsasabing pag-aari ko ito, kundi sinasabi nila para sa lahat ito. Ang pag-aari ko ay para sa lahat. Kaya dahil dito, ito rin yung ating makikita na daanan lang natin ang kapayapaan binibigay ng ating Panginoon Diyos. Sa pamagitan ng ating Hesus Kristo, kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isip. Kung meron kang kakainin, may damit na isinusuot, may tahanan o bahay na natutuluyan, sabi ron, masiyahan ka na roon. Pero paano masisiyahan kung nababalisa? Kaya ganun ang kalagayan. Kaya ngayon dapat mawala yung pagkabalisa. Lalo na yung pagdaramdam na sinabi natin kanina. Lalo na yung mga kapaitan. Lalo na yung mga tinatawag na mga paghiganti. Kaya dahil dito kung naghahari ang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ng Matthew chapter 5, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y mga anak ng Diyos at dapat tayo ay mga peacemaker. Ang sabi rito sa Matthew chapter 5, verse 9, ganito ang sinasabi, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Blessed are peacemaker, for they shall be called the children of God. Sa mga tuwid, tayong tinubos, tayong binili ng ating Panginoon Kristo, tayong nagpatubos sa Kanya, tayong nakipagkasundo sa Kanya, tayo na Kanyang nilinis ang ating mga puso, ang ating mga kalooban, ipinatawad ang kasalanan, inalis yung pusong bato, pinalitan ng puso naman. Inaasahan ng ating Panginoon Kristo na yung kapayapaang nagmumula sa Kanya o yung Kanyang kapayapaan ay re-reflect sa atin at ating makakamit at tayo ay magiging kabahagi niya sa pagtatatag ng kapayapaan. Kaya ang binanggit dito, tayo ay mga peacemaker, hindi troublemaker. Hindi tayo yung gumagawa ng gulo, kundi tayo yung nag-aayos ng problema. Hindi tayo yung nanunulsul sa problema ng iba para lumaki o gumulo, kundi tayo yung naghahatid ng kapayapaan para sa iba, para sa kaayusan. At kung ang ating Panginoon ay prinsipe ng kapayapaan bilang anak ng Diyos na bumili at tumubos sa atin at tayo naman tinubos at sinabi ring tayo ay naging kapatid niya, ayon sa Romans chapter 8 verse 30 na tayo o verse 29 na tayo ay kanyang kapatid. Siya ang panganay. Sa Hebrews chapter 2 sinasabi rin doon. Okay, balik tayo. Kung ang ating Hesus Kristo ang prinsipe ng kapayapaan, re-reflect din sa ating tinatawag na kapayapaan. Tayo magiging mga peacemaker, tagapagpayapa, at kung nasa atin daw ito, isang pruweba, anak nga tayo ng Diyos. Pero kung wala daw ito sa atin, ang sabi ni Pablo sa ating teksto, pakaingatan, baka di tayo makaabot sa biyaya ng Diyos. O kung wala ang mga bagay na ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Kaya mahalaga yung tinatawag na pagtataglay ng kapayapaan, na kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon Kristo na hindi tayo nagtatangi ng sino man. Sabi nga, basta tao, kapwa tao, bigyan natin ng pagrespeto, bigyan natin ng paggalang, damayan natin, tulungan natin sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kaya dahil dito ang tinatawag na kapayapaan ay meron din tinatawag ng mga batas. Kagaya ng pag-aaral natin ng nakaraan, the keys of the kingdom of heaven, mga susi ng kaharian ng Diyos, ay ibinibigay kay Apostol Pedro. Sa mga tuwid, hindi lamang isang susi, mga susi. Kaya ito kung titingnan natin, inaayos lang tayo ng katotohanan. Marami pong susi. Siyempre, una, ang ating Panginoon, ang pinakang buod ng susi. No, sabi nga sa aklat ng Revelation, chapter 1, walang makitang sino man makapagbubukas ng aklat. Pero salamat sa kordero, ang kordero na pinatay, siya ang nakapagbukas ng aklat. Siya ang nakapagbukas ng selyo ng aklat. Kaya dahil dito sa kalagayang yaon,
Maraming ibig sabihin ng susi. Ang pag-ibig ay susi ng lahat. Ang liwanag o ang katotohanan ay susi ng pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos o ang ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa matuwid, ang ebanghelyo ay susi. At higit sa lahat, ito ang banal na espiritu, ang katotohanan. Ito ang nagbubukas ng mga puso at isipan. At sa ating pag-aaral about the key, yung ipinaglalaban natin, ang ipinaglalaban ng ating Panginoon Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Colossus chapter 3, verse 14 to 15, muli natin balikan yung pinag-aralan natin ng nakaraan. Ito ang sinasabi, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tani ng kasakdalan. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Let the rule o let the peace of God rule in your hearts. Nang ibig sabihin ang kapayapaan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Hesukristo, yun ang maghari sa atin, or else yun yung mag-rule ng ating puso. Yun ang mag-rule ng ating buhay. At kagaya ng ating sinasabi, ang kapayapaan sa buhay ng tao, bunga lamang yan ng holiness and righteousness na inirestore ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng tao. At ang holiness and righteousness na yon, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu yan, yan ang maghahatid sa atin ng full of joy, full of peace, and full of love. Kaya hindi pwedeng mawala yung kapayapaan, yung kagalakan, at higit sa lahat yung pag-ibig, yung pagpamalasakit, yung pagkupkop. Kaya kung ang mga bagay na ito ay naririto sa ating pananampalataya at sa ating buhay, sabi nga, may kapayapaan tayo. May kapanatagan tayo. Meron tayong tinatawag na kakontentuhan o kapanatagan. Kung sakali mang humarap tayo sa ating Panginoon, hindi tayo matatakot, hindi tayo kundi tayo ay mananabik. Nang ibig sabihin, inaasahan natin na makikita natin na mukhaan ng ating Panginoon, at dahil sumunod tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang katwiran, iningatan natin ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, at ang nais niya sa ating kapwa, yun ang ating ginawa. Kung sakaling tayo'y magtatagpo ng ating Panginoon, ang kagalak at pananabik maghahari, hindi pagkatakot. Gaya din yan ng mga anak sa magulang. Ang mga anak, kapag dumarating ang mga magulang, sabi nga ay sumasalubong kaagad. No, marinig lang niya ang boses ng kanyang magulang kung sakaling dumating na sa kanilang bahay, sugod na ang mga bata, yayakap at sasalubong. At syempre, may kasamang pasalubong. Anong pasalubong? Yayakap sila. Pero kapag ang bata may kasalanan, yan ang lang natin sinasabi. Nasa loob ka na ng bahay, hindi pa lumalabas, hindi pa lumalapit sa'yo. Bakit? Yung bata may nagawang kasalanan. Merong division. Kaya ganun din ang pagtatagpo natin sa ating Panginoon Diyos. Kung walang namamagitang kasalanan sa atin at sa ating Panginoon Diyos, ang pananabik na magtagpo tayo ng ating Panginoon naroon. Pero kung alam nating guilty tayo, yung pagkatakot, alam natin tayo ay hahatulan. Meron chastisement, merong pagtutuwid o may parusa tayong tatanggapin. Kaya dahil doon, ayaw nating humarap. Kaya nga sa banal na kasulatan, sa nakaraan natin mga pag-aaral, matagal na, ang sabi ro sa pagdating ng ating Panginoon, na nasain nila, takpan na lamang sila ng mga burol. Takpan na lamang sila ng mga bato, ng mga bundok, dahil ayaw na nilang bumalik pa sa apoy. Yun ay yung araw ng paghuhukom. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, the rule of peace, yan ay inaasahan ng ating Panginoon na ating tataglayin kapag tayo ay winork out niya, tinrabaho niya. Siya ang magtatrabaho sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng kaayusan kung babalikan natin yung mga basic. Hindi natin matatanggap yung tinatawag na royal priesthood or temple of the Holy Spirit, sons of God, o yung tinatawag nating tayo ay ipinanganak ng Diyos, kundi tayo aayusin ng ating Panginoon Kristo. Maaaring nasa hinagap lang natin yon, paniniwala, pananampalataya, pero
walang gawa. Sa isip lamang natin yun. Pero ang inaasahan ng Panginoon ay ang kaganapan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, binanggit natin ang kapayapaan ito sapagkat ito ay isa sa susi na kung saan ay makikita natin o makikita ng sanlibutan. Totoo ang pagkatubos sa atin ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat mahirap magkaroon ng kapayapaan sa puso at sa isipan. Ang kapayapaan ng sanlibutan, seguridad ng buhay, salapi, pera, kayamanan, proteksyon. Pero yung kapayapaan nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isipan, malinaw na kaisipan, malinis na puso, magandang loob sa kapwa, magandang loob sa lahat, hindi nagtatangik ng sinuman. At ito'y mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi dapat manaig yung tinatawag na hatred, vengeance, kundi ang ating Panginoon, mahal niya ang lahat, kahit yung mga nakasakit ng kanyang kalooban. Pero hindi ibig sabihin yung mga sumait sa kanyang kalooban ay kasama niyang, sabi niya, ipapasok sa biyaya. Mahalaga pa rin ang pananampalataya. Kahit tayo na hindi tayo inabot ng mga panahong yaon nang ipako ang ating Panginoong Kristo, kundi tayo sasampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi rin tayo papasok sa kanyang biyaya. Kaya napakahalaga ang pananampalataya, mahalaga ang ebanghelyo, mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos, at ang higit sa lahat ng pinakang mahalaga, kaganapan ng salita ng Diyos sa ating buhay, hindi lamang sa isipan, kundi sa kaganapan sa buhay. Bilang anak ng Diyos na may kapayapaan sa lahat, na hindi tayo nagtatangi ng sinuman. Kung may nakakasakit man sa ating kalooban, hindi tayo nagtatanim sa kanila, kundi sila may pinapanalangin din natin, gaya ng ating Panginoon. Ama, huwag niyo pong ibilang sa kanila ang mga kasalanan ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ganun din tayo noon. Hindi rin natin alam ang ating ginagawa. Pero ngayon tayo ay nasa liwanag na, alam na natin ang ating ginagawa, at dahil doon, kung alam natin ang ating ginagawa, magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Kristo. Ang hangad natin kapayapaan, ang hangad natin pagkakasundo, at hindi natin ito kaya, ang susi lamang nito ay ang ating Panginoong Hesus, ang katotohanan ng ating Panginoong Hesus ng kanyang salita, at ang katotohanan ng tinatawag na pagtubos niya sa ating mga sala. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Mangyari nawa ang mga plano at layunin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. God bless po. Amen.